Si Sorata ay isang pangit at talunang tila malapit ng maging isang Catman nang siya'y tumira sa parehong dorm ng kanyang crush. Ang tanging naiisip niya lang ay mapalapit rito, pero napagtanto agad ng uslak na mas pipiliin pa nitong malason sa panis na gatas kaysa hayaang makadikit si Sorata sa kanya. Isang umaga, habang inaayos ni Sorata ang karatula sa labas ng dorm, ay may mga babaeng dumaan at nag-usap tungkol sa mga delinkwenteng nakatira doon. Naalala nito kung gaano niya kinasusuklaman ang lugar, na para sa kanya, ay tuluyan ng mga werdong gaya ng gurong wala pang nakarelasyong si Chihiro, pakawalang si Misaki, nerd na si Ryunosuke, at babaerong si Jin. Sa eskwela, pumunta si Sorata sa staff room at kinita si Chihirong binigyan siya ng larawan ng pinsang si Shina. Sinabi ni Chihirong sunduin ito sa istasyon, pagkatapos ng klase't nagreklamo si Soratang hindi siya alila, ngunit hinimas lang ni Chihiro ang ulo niya. Pagkatapos ng klase, pumunta si Sorata sa istasyon, at nagulat nang makita si Shinang mas matanda kaysa sa litrato. Pagkatapos ipakilala ang sarili, ay sinabing pinapunta siya ni Chihiro para sunduin ito. Nang gabi, naghanda si Misaki ng welcome party para kay Shina, kasama ang mga taga-Sakurasu bukod kay Ryunosuke. Kinabukasan, sinabi ni Chihiro kay Soratang siya ang inatasang mag-alaga kay Shina, kaya habang papunta siya sa kwarto nito, naisip niyang parang siya si Alfred Pennyworth dahil lagi na lang inuutusan ni Chihiro. Pagdating sa kwarto ni Shina, kumatok siya pero walang sumagot kaya nagpa siya tong pumasok para tingnan kung ayos lang ba siya. Pagbukas niya ng pinto ay nagulat siya sa mga damit na nakakalat roon at nagtaka dahil para bang sinalanta ng bagyo o ninakawan ang buong silid ng gabing yun. Habang hinahanap si Shina, nakita niyang nakabukas ang computer nito at may ginuguhit na mangga kung saan hindi na rin siya nagulat dahil sinabi sa kanya ni Chihirong si Shina ay isang art student. Biglang may gumalaw sa ilalim ng mesa at halos atakihin siya sa puso hanggang sa makita niyang si Shina pala yun at sinabi ritong bumangon na dahil mahuhuli na sila sa eskwela. Bumangon si Shina at napasigaw si Sorata nang makita itong walang saplot, kaya pinagdamit niya ito kung saan nagsuot lang si Shina ng damit at aalis na sana ng ganun pero mabuti na lang at nahanapan niya ito ng panloob na magagamit. Matapos maghilamos ni Shina, napansin ni Soratang basa ang damit at lapag kaya nilinis niya ang banyo habang nagbibihis ng tuyong damit si Shina at napagtanto niyang mahirap ang trabahong ibinigay sa kanya. Pagkatapos ng klase, nagpatawag siya ng emergency meeting para magreklamo sa pinagdaanan kay Shina nung umaga. At sinabi ring itigil ni Chihiro ang katamaran at siya ang mag-alaga kay Shina pero sumingit si Jin at sinabing siya ang perpekto dun. Sumang-ayon ang lahat sa kanya, kaya ito na ang talagang inatasan para mag-alaga kay Shina at kinabukasan. Nasa kusina naman si Soratang kausap si Misaki nang dumating si Shina roong nakasuot lang ng pantaas. Halos mabaliw si Sorata nang inosenteng sabihin ni Shinang sinabi ni Misaking gusto niyang ang mga babae ay walang panloob para mas madaling makaisa. Kaya kinailangan tong hatakin ni Sorata sa kwarto't bihisan ng maayos bago sila pumasok sa eskwela. Bago matapos ang klase, pumunta si Shina kay Sorata sa silid-aralan at sinabihang uwi siya ng mag-isa't huwag na nitong antayin at pagkaalis ni Shina, hinatak siya ni Miyahara at tinanong kung paano siya nakaris ng ganun kaganda. Sinabi ni Soratang baliw si Shina at wala siyang kinalaman dito't nang lumingon siya, nakita nito si Aoyama na nakatitig ng masama sa kanya. Pagkatapos ng klase, umalis si Shina kasama ang babaeng si Ayano at nang makauwi na, hiniling niya kay Soratang magtanggal ng damit. Tumanggi si Sorata at sinabing hindi siya pakawala kaya pinaliwanag ni Shinang payo yun ng kanyang editor na si Ayano at makakatulong ito para sa inspirasyon sa pagguhit ng katawan ng lalaki. Pumayag si Sorata ngunit iniwan ang panloob para walang kaso habang hinahawakan ni Shina ang katawan at paglipas ng ilang minuto, hiniling nitong hawakan siyang ginawa naman. Ngunit hindi komportable si Sorata sa pagkakalapit nila dahil parang masyado na tong labi sa kanya, pero mabilis namang tumayo si Shin at muling gumuhit. Kinabukasan ay may nakita siyang painting sa isang librong nakabukas sa mesa at doon sinabi ni Shin ang siya ang gumawa nitong ikinagulat niya. Matapos niyang ibaliktad ang libro at nakita ang pangalan ni Shin ang nakasulat sa likod, mabilis siyang naghanap sa web at laking gulat niya nang malaman na sikat na pintor si Shina sa buong mundo. Kinagabihan ay natagpuan niya si Jin sa kainan pagkatapos mag-shower. At inaming nababahala siya kay Shina, na inakala niyang walang alam pero isa palang henyo at sikat na pintor sa pandaigdigang label. Sinabi niyang nakaramdam siya ng kawalan ng saysay dahil siya lang ang nag-iisang tao sa dorm na wala pang natatanging talento o direksyon sa kanyang buhay. Pinunto ni Jin na hindi mahalaga yon dahil balak niyang lisanin ang dorm, at inialok na siya na ang mag-alaga kay Shina at sa mga pusa nang magdahilan si Sorata kung bakit di maaari. Sinabihan ni Jin si Soratang tigilan na ang pagrereklamo at alamin muna kung saan siya nababagay bago tukuyin ang gusto nito sa miserableng buhay niyang walang patutunguhan.
Nangako si Soratang aalis siya sa dorm at nagmadaling umalis papunta sa kwarto, kung saan nag-email siya kay Ryunosuke humingi ng tulong sa pagprogram ng laro, ngunit umatras din. Kinabukasan, habang nagdidikit si Sorata ng mga poster para sa mag-aalaga ng mga pusa kasama si Aoyama, dumating dun si Shina at niyaya itong sumama sa kanya sa linggo. Sinabi ni Soratang ayain nito si Jin dahil abala pa siya, ngunit pagdating ng linggo, sinabi ni Misaking dinala ni Jin si Shina sa isang kahina-hinalang motel kaya hinanap sila agad ni Sorata. Sinundan nila ang phone ni Shina sa tulong ni Ryunosuke at sinubaybayan ito sa mall na parang kadiring stalker at nakita rin nila si Aoyamang panandaliang nagtatrabaho sa isang tindahan doon. Pagkaalis nila Jin at Shina sa mall ay sinundan nila ito sa motel, ngunit sa huli, di kinaya ni Misaking makita si Jin kasama si Shina kaya umalis na lang siya at umuwi. Gayunman, nagpa siya si Soratang maging knight in shining armor nang makitang hinawakan ni Jin sa braso si Shin at agad sumugod rito gamit ang kamao, pero sinuntok lang siya ni Jin sa mukha't agad nawalan ng malay. Nagising siya sa kandungan ni Shin nang sinabing umalis na si Jin at biglang hinubad ang damit kaya nataranta si Sorata. Nang pinagalitan ito sa paghuhubad sa harap ng isang lalaki, sinabi ni Shin nang wala siyang interes sa mini Excalibur ni Sorata at naroon lang para trabahuhin ang mangga. Tinanong nito kung bakit siya sumunod kahit sinabi nitong masyado siyang abala para sumamang kinagulat ni Sorata at napahinto itong parang usang nagulat habang pilit inaalala kung paano magsalita. Kalaunan, tinawagan niya si Jin at inaming nang malaman na nakatuon lang si Shina sa mangga na pagtanto niyang dapat itigil ang pagsisi sa iba at simulang ayusin ang sarili niyang buhay. Kinabukasan, sinabi niya kay Shin nang aalis siya sa dorm at nangakong aalagaan ito hanggang sa tuluyan na siyang umalis. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap ng tawag si Shina mula kay Ayano at pagkatapos mag-usap, inihayag nitong tinanggihan ang entry niya sa manga competition. Nalungkot si Sorata at sinubukang pasayahin si Shina, ngunit walang epekto ang sinabi niya at umalis si Shin ng lugmok, at dahil pakiramdam ay walang silbi, tumakbo si Sorata palabas ng dorm at naupo sa park habang bumubuhos ang ulan. Nang matagpuan siya ni Jin doon, inamin nitong nakaramdam siya ng ginhawa sa balitang yun kahit na alam niya kung gaano tong pinaghirapan ni Shina. Sinabi ni Jin natural lang na makaramdam ng panliliit sa mga gaya ni Shina dahil sa talento nito, at pag mas maaga niyang matanggap na wala silang pakialam sa kakulangan sa talento ay magiging mas magaan ang lahat. Siniguro sa kanya ni Jin na hindi susuko si Shina sa paggawa ng mangga dahil lang sa isang pagkabigo at kinabukasan. Matapos ang klase ay sinundo ni Ayano si Sorata at dinala sa isang cafe dahil nais nitong talakayin ang tungkol sa mangga ni Shina. Ipinakita ni Ayano ang manuscript ni Shina at ipinaliwanag na tinanggihan ito dahil sa ending at habang tinitingnan ang mga pahina, natuklasan niyang isinulat nito ang tungkol sa kanila ngunit nagkapalit ang papel dahil si Shina ang umalis sa huli. Sinabi ni Ayanong nakiusap siya kay Shinang baguhin ito ngunit ipinilit ni Shinang yun ang gusto ni Sorata at tumanggi kaya dahil dito, dali-dali siyang umalis sa cafe at bumalik sa dorm dahil napagtanto nitong ayaw pala niyang umalis. Pagdating niya, dumiretso siya sa kwarto ni Shin at habang nasa labas ng pinto, buong puso nitong sinabing sisikapin niyang gumawa ng mga laro dahil yun ang gusto niya at sasali rin siya sa Game Developers Competition. Inamin niyang ang takot sa kabiguan at rejection ang pumipigil sa kanya pero naging inspirasyon rito ang sipag ni Shina at doon binuksan ni Sorata ang pinto ni Shina nang hindi ito sumagot at nakita niya tong nakatulog na pala sa harap ng computer. Nang pumasok siya, nakita nitong binago ni Shina ang ending ng manga upang sumalamin sa nais niyang mangyari na si Sorata ay manatili sa dorm kasama siya at iba pa nilang kaibigan. Biglang tumunog ang phone ni Shin at sinagot ito ni Sorata dahil si Ayano yun at pagkatapos, sinabi niya kay Shin ang ilalathala ang manga kung iba ang ending. Laking gulat ni Sorata nang makitang umiiyak si Shina na inaming hindi niya maintindihan kung ba't siya umiiyak imbis na sumaya. Kaya sinabi ni Soratang wag nang mag-alala at nangakong ipagdiriwang ang debut doon dumating si Misakit Jin. Pagpasok sa kwarto, humingi ng tawad si Sorata sa mga nagawa niya at nakiusap na payagan siyang manatili sa dorm at agad namang nagpakawala ng konfeti si Misakit pagkatapos nilang magkwentuhan sa kwarto ni Shina ay nagdiwang sila sa ibaba. Paglaon, nadaanan ni Sorata at Shina ang pinagtatrabahuhan ni Aoyama at nang makita ni Soratang muntik na siyang matumba ay dali-dali tong sinalo. Pumunta ang tatlo sa isang park, at habang nagsasaya si Aoyama sa swing, siniguro niya kay Sorata at Shinang ang pagkahilo roon ay dahil lang rin sa biglaan niyang pagtayo. Sinabi ni Soratang dapat siyang magpahinga, pero tumanggi si Aoyama at pinaliwanag na kailangan ng pera dahil hindi na suportado ng ama. Inihayag niyang tumigil ang kanyang ama sa pagpapadala ng pera matapos niyang igiit na gusto niyang maging voice actress, at doon minungkahi ni Soratang lumipat siya sa Sakurasu dahil mas mura ang renta at pumayag siya.
Sa araw ng paglipat ni Aoyama, nalaman nitong si Sorata ang responsable sa pag-aalaga kay Shina dahil kailangan niya ng maraming tulong. Hindi ito naniniwalang bagay ang trabaho sa isang lalaki, kaya inangkin ni Aoyama ang pag-aalaga kay Shina, pero sa loob ng ilang araw, napagtanto niyang mahirap pala yun at kahit inalok na ng tulong ng ibang kasama ay tumanggi siya. Sa mga araw na yon, natapos ni Sorata ang entry para sa game competition dahil hindi pinayagan si Shinang mangistorbo rito. Isang gabi nang makatulog si Shina sa kanyang kama, nagpunta si Sorata sa kusina at nakita si Aoyamang natutulog sa mesa at nagkamaling gisingin ito, at dun tumanggap ng suntok na halos katumbas ng kay Saitama. Nang malaman ni Aoyama ang nangyari, humingi siya ng tawad at sinabi kay Soratang nakatulog siya habang sinasanay ang recital. Sinabi ni Soratang magpahinga muna siya sa trabaho at mag-focus sa recital, ngunit tumanggi si Aoyama kaya nagpumilit si Sorata pero nagalit ito at nauwi ang dalawa sa pagtatalo. Pag-alis ni Aoyama ay nasalubong niya si Jin, na nagpakawala ng mala playboy na Riz, kaya itinaboy niya ito pati si Sorata palabas. Makaraan ng isang linggo matapos yon, lumapit si Shina kay Sorata at sinabing may kakaiba kay Aoyama kaya agad siyang nagtungo rito. Nang lapitan, nakita niyang malubha ang sakit ni Aoyama kaya dinala ito sa kamat kinausap ang iba, at lahat ay nalungkot na nagkasakit siya sa mismong araw ng recital pero nakiusap si Shinang payagan tong dumalo dahil alam na nais talaga yon ni Aoyama. Ngunit bago sila makaalis, lumabas si Chihiro mula sa kanyang kwarto, at nang madiskubring may sakit si Aoyama, iniutos niyang magpahinga ito sa kama. Sa sumunod na sandali, dumating si Misaki, at sinabing naroon na ang taxi, kaya hinila ni Shina si Aoyama palabas, at pinigilan ni Jin si Chihiro upang hindi makasunod kaya nagawang makapasok ni Aoyama, Sorata, at Shina sa taxi. Pagdating nila sa venue, pumasok si Aoyama habang naghihintay si Sorata, at Shina sa labas hanggang magsimulang umulan, at pumunta sila sa convenience store kung saan napansin ni Sorata ang mangga ni Shina. Ipinakita niya ito kay Shina, ngunit hindi niya ito tiningnan dahil mas nag-aalala siya kay Aoyama at paglaon. Lumabas si Aoyama at narinig nilang sinisisi siya sa pagbagsak ng grupo nila sa presentasyon bago ito tumakbo palayo. Nilapitan ni Sorata si Aoyama at nagsimula tong umiyak habang sinisisi ang sarili sa pagbagsak ng grupo, kaya sinabi ni Soratang di niya yon kasalanan at pinayuhan ring matuto sa pagkakamali imbis na manlumo. Pag-uwi nila, tumangging umalis si Shina sa tabi ni Aoyama at binantayan siya buong gabi sa pagtulog at kinabukasan. Dinalhan ni Sorata ng pagkain si Aoyama at habang pinapakain ito, sinabi niyang nagmakaawa si Shina para payagan siyang pumunta sa recital. Nagising si Shina ng oras na yun kaya nagpasalamat si Aoyama sa pagbantay at sinabi kay Soratang maaari nang asikasuhin si Shina. Ilang araw ang nakalipas, sobrang nagulat ang kapatid ni Soratang si Yuko nang dumating siya sa dorm at makita si Shinang halos nakahubad sa ibabaw ng kapatid. Matapos bihisan si Shin at iwan si Yuko kasama ito, tinawagan niya ang ina para itanong kung ba't pumunta si Yuko, at sinabi ng inang yun ay dahil ayaw ni Yukong may kaagaw na mga babae at sinabihan siyang nangakit si Sorata ng mga babae sa eskwela. Pagkatapos ng tawag, inisip niya kung paano aalagaan si Yuko at Shina habang nagtatrabaho sa kanyang game proposal, at kasunod nito, dumating si Aoyama at nang makita si Yuko ay agad tong nag-isip ng kung ano-ano. Mabilis pinaliwanag ni Soratang yun ay kapatid niya at pagkatapos ay lumabas ito sa hallway at laking gulat niya nang makita tong baha. Kaya sinabi ni Shin ang sira ang gripo sa banyot na kalimutan rin niyang sabihin yun agad. Kinabukasan pagpasok ni Sorata sa kwarto, natuklasan niyang nasakop na ni Yuko at ng mga babae ang kwarto niya at nang magreklamo roon, humiling si Yukong dalhin siya sa pagsha-shopping at pamamasyal kaya pumayag ito. Sumama rin sila Aoyama at Shina gaya ng inaasahan. At kahit may onting tensyon sa pagitan nila Shina at Yuko ay maayos naman ang lahat. Pagkatapos nilang magdasal sa templo ay napansin ni Aoyamang nawawala sila Shina at Yuko kaya nagsimula silang maghanap. Kalaunan, nakita ni Sorata ang dalawa malapit sa templo at kinailangang magbayad sa tindero dahil kumuha si Shina ng hindi nagbabayad. Kinabukasan, dinala nila si Yuko sa istasyon at bago umalis ang tren, sinabi nito kay Soratang mag-apply siya sa kanilang eskwelahan dahil gusto nitong maging mas malapit sa kanya. Habang sinasabi kay Aoyamang huwag akitin si Sorata, sumara ang pinto ng tren at ilang araw ang lumipas, natanggap ni Sorata ang sulat na napili siyang magbigay ng presentasyon para sa kanyang game proposal. May isa pang sulat mula sa isang hindi kilalang tao na humihiling na turuan ito sa kahulugan ng pag-ibig, at habang iniisip kung sino ang nagpadala, pumasok si Shina at hiniling ritong turuan siya tungkol sa pag-ibig. Nang mapagtantong si Shina ang nagpadala, tinanong niya kung ba't bigla tong interesado sa ganun, kaya sinabi nitong dahil sinabi ni Aya nung dapat maintindihan ang pag-ibig para makasulat tungkol doon. Nang sabihing di ito matutulungan, biglang pumasok si Aoyama at sinabihan si Shinang tigilan ang pang-aabala,
At habang nagpapaliwanag kung bakit naroon si Sheena sa kwarto, si Misaki ay biglang pumasok gamit ang kanyang lubid. Matapos pabagsakin sa lapag, pinaalis niya ang lahat mula sa kwarto para makapagtrabaho ng maayos sa kanyang presentasyon at nang matapos, nagbigay siya ng mock presentation at tinukoy ng lahat ang mga bahaging dapat pagbutihin. Nagpasalamat siya at bumalik sa kwarto upang gawing mas mahusay ang kanyang proposal at paglaon ay dumating na ang araw ng presentasyon kaya pumunta na siya sa venue nito. Sa kasamaang palad, sobrang kabado siya at maraming nagawang pagkakamali kaya na-reject ang proposal niya at umuwi ng malungkot. Nakita siya ni Shinang nakaupo sa labas at nagkunwaring ayos lang at sinabihan tong iwan muna siya pero hindi alam na nakita pala siya ni Aoyama at nang makapasok ito sa kwarto, sinabi ni Aoyama kay Jin at Misaki ang nangyari. Para pasayahin ito, iminungkahi ni Misaking mag-pool party sila at pinuno ang kwarto ng mga swimsuit at habang pinapapili ito ni Misaki ng swimsuit ni Aoyama at Sheena, biglang dumating si Jin at Aoyama. Inisip ni Aoyamang walang pakialam si Misaki sa nararamdaman ni Sorata at sinabing masamang ideya ang pool party, pero sinabi ni Soratang magandang paraan yun upang tapusin ang huling araw ng buong bakasyon nila. Nagpunta sila sa school pool at pagkatapos mag-swimming at magsaya, nagtipon-tipon sila para kumain ng hotpot ngunit bago pa man sila makakain, dumating ang security guard kaya tumakbo silang lahat ng ipaunawa sa kanila ni Jing illegal ang ginagawa roon. Nahanap nila ang isang lugar para magpalit ng damit bago lumabas ng gate at tumigil para manood ng nagaganap na fireworks. Pero nagambala sila nang tumakbo si Sheena sa harap nila at sinabing humahabol pa rin ang guard na nakakita sa kanila. Habang tumatakbo, sinabi ni Sorata kay Aoyamang magpapadala siya ng bagong proposal dahil hindi siya titigil para maabot ang kanyang pangarap. Kinabukasan ay biglang dumating si Rita, na kaibigan ni Sheena mula sa England, at nagulat ang lahat dahil pinapabalik nito si Sheena roon. Sinabi ni Shinang hindi yun gagawin at nang pilitin siya ni Rita, pinalayas niya ito mula sa dorm, ngunit hindi mapakali si Sorata dahil alam niyang wala tong mapupuntahan, kaya hinabol niya ito at ibinalik sa dorm. Pagkatapos maligo ni Rita, bumalik ito sa kwarto ni Soratang nakatapis lang kaya inalok niya ito ng damit ni Sheena at nang nakabihis na, napansin ni Rita ang mga drawing sa kwarto ni Sorata at sinabing kay Sheena ang mga yon. Tinanong nito kung paano nalaman at sinabi niyang nag-aral sila ng art ng sabay, ngunit huminto siya sa personal na dahilan at sinabing dun muna matutulog dahil galit pa si Sheena. Kinabukasan, nagising si Sorata at nakita si Ritang natutulog sa ibabaw at habang sinusubukang alisin ay binuksan ni Aoyama ang pinto. Sinubukan ni Soratang ipaliwanag ang nangyari pero di siya pinaniwalaan ni Aoyama at tinawag na uslak at sunod ring dumating ang iba para tignan ito at sa unang pagkakataon ay nagpakita si Ryunosuke. Buong araw na tinawag ni Shin ang uslak si Sorata tuwing nakikita dahil iniisip niyang panig ito kay Rita. Kaya kinailangan ni Soratang ipaliwanag sa email na di sang-ayon kay Ritang pinapatigil siya sa mga mangga. Nang gabing yun, iminungkahi ni Misaking gumawa sila ng isang palabas para maipakita ito sa kanilang school festival at pumayag ang lahat dahil magandang ideya rin yun kung saan si Sorata ang naging direktor. Kinabukasan, nag-meeting sila sa rooftop at sinabi ni Jin na dapat silang gumawa ng presentasyon at ang school board ay dapat makumbinsi upang payagan ang kanilang palabas na maipakita sa gaganaping cultural festival. Pagkatapos magsalita ni Jin, sinabi ni Ryunosuking dapat silang magdasal sa templo kung gusto nilang matapos ang palabas sa oras at pauwi sila ng gabing yun nang imungkahi ni Shin ang hinga ng tulong si Rita dahil isa rin tong artist. Sinabi ni Soratang di sila tutulungan ni Rita dahil tumigil na ito sa pagpipinta, ngunit sinabi ni Shin ang papayag ito't nun din, nakita nilang naglalakad si Rita, kaya nilapitan nila ito at tinanong kung maaari silang tulungan. Tumanggi si Rita dahil tumigil na siya sa pagpipinta, ngunit giniit ni Shin ang yun ang pinakamamahal niya at nang pinuri ni Shaina ang galing ni Rita, sinabi nitong ayaw niyang marinig yon mula rito dahil siya ang dahilan ng kanyang pagtigil. Ikinuwento ni Rita na ang lahat ng oras na ginugol sa pag-aaral sa studio ng lolo ay pinakitang kahit anong gawin ay hindi niya mahihigitan si Sheena at inamin pa nitong umasa siyang mabigo si Sheena bilang manga artist upang maramdaman din nito ang sakit ng pagkabigo. Tinawag siya ni Ryunosuking isang uslak at sinabing sa halip na mainis sa mga mas magaling sa kanya, dapat siyang maghanap ng magagawa sa kanyang kaawa-awang buhay. Nainsulto si Rita at sinabihan si Ryunosuking hindi niya kailangan ng payo mula sa talunan, ngunit hindi na tinag si Ryunosuke at binaligtad pa ang usapan at tinanong kung nainggit ang kanyang pagkatao sa lahat ng lumalabas sa bibig nito. Sinubukang ipagtanggol ni Rita ang sarili pero sa huli ay nalula siya at tumakbo palayo, kaya sinundan siya nila Sorata at nakita tong nakaupo sa park at dun nagpa siya si Soratang kausapin siya. Nakumbinsi niya si Ritang makipag-usap kay Sheena at pagkatapos, humingi ito ng tawad sa sinabi dahil sa selos at niyakap si Sheena bago sabihing nais niyang manatili silang magkaibigan dahil mahal niya ito.
Sa sumunod na mga araw, tinulungan ni Rita ang grupo sa kanilang palabas, kaya nagawa nilang magpresenta at makuha ang pag-apruba ng school board at pagkatapos silang payagan, ibinuhos ni Sorata at ng iba pa ang kanilang lakas sa pagtatapos ng palabas. Isang gabi, narinig ni Sorata si Ritang may kausap sa phone at sinabi nito sa kausap sa kabilang linyang babalik si Sheena. Sinubukan ni Soratang magtago para hindi siya mapansin, ngunit nag-ingay ang lapag kaya naman agad tinapos ni Rita ang tawag at sinabihan tong babalik si Sheena kung saan siya nababagay pag natapos na ang festival. Sinubukan ni Soratang tanungin si Sheena kinabukasan, pero tinawag siya ng kaibigan, kaya iniwan na ito't pagdating sa prep room, nagulat siya nang makita si Ryunosuking nakabihis bilang maid. Pagkatapos ipaliwanag ni Ryunosuke kung ba't nakaganon, bumalik ito sa computer, at sinabing suriin ni Sorata ang climax scene, na para sa kanya ay may kulang. Sumang-ayon si Sorata kay Ryunosuke, ngunit sinabing wala siyang ideya kung ano ang dapat idagdag pero sa huli, matapos balikan ang plano ay nakaisip siya ng ideya at tinawag ang lahat sa kanyang kwarto upang ibahagi ang balak para sa climax scene. Matapos ipaliwanag kung paano gagana, pumayag ang mga kaibigan niyang gawin yun at nagtrabaho sila ng halos magdamag at pagkatapos, bumalik silang lahat sa kanilang mga silid upang makatulog kahit sandali bago pumasok sa paaralan. Makalipas ang ilang oras, dumating sila sa paaralan dala ang lahat ng gagamitin at nagulat si Sorata sa dami ng mga dumating para manood. Pagdating ng oras ng palabas, sumampa si Aoyama sa entablado bilang catgirl para simulan ang palabas at ginabayan din ang mga manonood kung kailan itataas ang mga glow stick para mapagalaw ang mga karakter. Sobrang nagalak ang mga tao at ginawa ang lahat ng sinabi niya hanggang oras na para sa huling galaw at walang nag-akalang magandang ideya ang isigaw ang damdamin pero nang manguna si Sheena ay sumunod ang lahat. Napuno ang lugar ng sigawan at deklarasyon na nagbigay lakas sa karakter at pagkatapos mag-power up, natalo ng karakter ang kalaban at nagwakas ang palabas sa hiyawan ng mga manonood. Sumampa si Sorata at ang iba pa sa entablado upang yumuko bilang pasasalamat sa mga nanood at kalaunan, nilapitan siya ni Aoyama at sinabing hindi niya makita sila Sheena at Rita sa paligid ng paaralan. Dahil nagulat, nasabi ni Soratang pumunta si Sheena sa paliparan kasama si Rita upang bumalik sa England, kaya naman hinila ito ni Aoyama sa kanyang kwelyo't tinawag siyang duwag dahil di mapaglaban ang kanyang gusto sa buhay. Iginiit ni Soratang sinusubukan lang niyang igalang ang nais ni Sheena, kahit pa ang gusto talaga ay manatili ito, at dun sinabi ni Aoyamang huwag matakot at habulin si Sheena para masabi ang nararamdaman. Habang nag-ikot sila sa paaralan para hanapin si Sheena, bigla namang dumating si Misaki at sinabing sumakay sila, at pinaalam ring nakita niya si Rita at Sheenang sumakay ng taxi kaya sigurado siyang nasa paliparan na ang mga ito. Pagdating nila doon, tumakbo si Sorata at niyakap si Sheena at nakiusap na wag umalis kaya nagulat si Rita. Pero nang sabihin ni Sheenang di siya aalis ay labis tong nahiya sa palakpakan ng mga tao roon. Tinukso ito ni Rita at sinabing siya ay parang si Romeo, pero inakusahan niya tong pinaniwala siyang aalis si Sheena at habang dumidepensa si Rita, dumating ang iba at ibinigay ni Ryunosuke ang isang papel na may nakasulat na email ni Sorata. Tinanong ni Rita kung bakit patuloy siyang tinatanggihan ni Ryunosuke nang sumagot, pinutol niya ito at biglang hinalikan sa pisngi. Kinabukasan, kumakain si Sorata ng tanghalian sa rooftop nang sumama si Jin, at nag-usap sila tungkol sa bagong game proposal ni Sorata at habang tinatalakay yon, dumating si Aoyama at Sheena, at sinabi ni Aoyamang hinahanap ito ni Sheena. Bigla namang sumulpot si Misaki at sinubukang halikan si Jin, ngunit di ito pumayag kaya binigyan na lang siya ng bentot ng araw ding yon. Nakita ni Aoyama si Jin may hawak na marriage registration form mula kay Misaki. Matapos batiin ay ibinigay ni Jin ang 2 tiket para sa isang play bago magpasko kaya nagpasalamat ito. Nang gabing yun sa dorm, nagtanong si Sheena kay Sorata kung matuturo ang magluto pero pumayag lang siya matapos tong mga kung gagawin ang mangga pagkatapos. Ilang minuto sa leksyon, nasugatan si Sheena sa daliri kaya tinawag ni Sorata si Chihiro para tingnan ito, ngunit hinataw siya ni Chihiro sa ulo at tinawag na utak hangin dahil pinayagan si Sheenang humawak ng kutsilyo. Nang umalis si Chihiro, sinabi ni Soratang kalimutan na ang pagluluto at mag-focus na lang sa mangga kaya bumalik na ito sa kwarto. Pagkatapos umuwi ng gabing yon, binuksan ni Sorata ang liham mula sa game company, ngunit matapos basahin, nilukot niya ito at napansing nakatayo si Sheena sa tabi niya. Naglabas siya ng galit at sinabing di ito dapat mag-aksaya ng oras dahil kung may pagkakataon siyang mag-drawing, dapat tong mag-focus lang dun at di na sa iba gaya ng pagtatangkang matutong magluto. Sinabi ni Sheenang kung gusto ni Soratang makakonsentrate siya, ay dapat tong tumigil sa pagpasok sa isip niya at pagkatapos lumayo, bumalik na ito sa kwarto. Dumating naman si Misaking nakasuot ng kakaibang Santa costume at nang buksan ni Sorata ang bintana, sinabihan siya ni Misaking pumunta sa kwarto dahil may nais sabihin rito.
Sa pagpunta, nakasalubong niya si Aoyama at niyayatong sumama dahil di pa handang harapin ang problema ni Misaki ng mag-isa. Sa loob ng kwarto, sinabi ni Misaking paulit-ulit niyang tinangkang umamin kay Jin, ngunit lagi siyang binabaliwala nito. Sinabi nitong sawa na siya at dahil doon, nagdesisyon tong gamitin ang huling opsyon, ngunit para magawa yon ay dapat umalis ang lahat sa dorm bago magpasko. Pagkatapos ng anunsyo ni Misaki, umalis na sila ni Aoyama mula sa kwarto't doon tinanong ni Aoyama si Sorata kung gustong sumama sa play. Pumayag agad si Sorata dahil wala namang ibang gagawin at sinabing kikitain siya pagkatapos ihatid si Shina sa party ng publishing company. Ilang araw bago magpasko, nakakita si Sorata ng tinapay sa harap ng pinto at nang kunin ito, lumabas si Shina sa pagtatago at inalok ito sa kanya. Kaya hinati yun ni Shina at binigyan ito habang siya naman ang kumain ng isa. Tinanong siya ni Shina kung galit ba at kahit sinabi niyang hindi, ang tono ng kanyang boses ay baliktad kaya humingi ito ng tawad. Nainis si Sorata sa paghingi niya ng tawad at pinagalitan kaya tumakbo si Shina. Ngunit kinabukasan ay nakita niyang may isa na namang tinapay mula kay Shina sa kanyang pintuan. Si Chihirong sinusubukang maglasing ay sinabi kay Soratang kausapin si Shina at ayusin ang lahat imbis na ilabas ang galit niya rito. Sinubukan ni Soratang humingi ng payo sa sasabihin, ngunit lumayo ito at tumigil sa harap ng pinto upang sabihin kailangan nilang umuwi para sa bagong taon at pinaalam na maglalakbay siya at ayaw niyang may maiwan sa dorm ng walang tagabantay. Bago magpasko habang papunta sila ni Shina sa party ng publishing company, nakakita si Sorata ng liham para sa kanya kaya inilagay muna ito sa kanyang bulsa bago sila magpatuloy papunta sa party. Matapos nitong ihatid si Shina sa party, ay naghintay siya kay Aoyama at nang dumating ito ay sabay nilang pinanood ang palabas at pagkatapos nun ay sinabi ni Aoyama kay Soratang meron siyang audition sa araw ng mga puso. Sinabi ni Sorata kay Aoyamang galingan ngunit sumagot tong inutos ng ama niyang umuwi pag hindi pumasa sa audition at nang tiyakin ni Soratang makakapasok siya, sinabi nitong may mahalagang sasabihin sa kanya pag lumabas na ang resulta. Sunod ay nakatanggap si Sorata ng tawag mula kay Ayano na sinabing nawawala si Shina kaya iniwan niya si Aoyama at naghanap. Nakita niya si Shina sa park na walang sapatos at nang tanungin kung bakit umalis sa party, ipinakita niya ang plato at pinaliwanag na gusto yung ipatikim kay Sorata kaya umalis siya at hinanap ito. Pinagalitan siya ni Sorata sa pagiging pabaya pero sinabi ni Shinang gusto siyang mapasaya dahil lagi tong galit kamakailan at dun ito natauhan kaya inalis niya ang hoodie at sinuot rito bago kainin ang tinapay na dala niya. Hinila niya si Shina para yakapin at sinabing huwag nang magtangkang umalis ng mag-isa dahil natatakot siyang baka may mangyari dito. Habang pinapanood ni Aoyama ang buong pangyayari, lumapit siya sa kanila at iniabot kay Sorata ang liham na nahulog niya habang nagmamadali. Binuksan ni Sorata ang liham at pagkatapos, sinabi niya sa mga babaeng siya ay napili at hiniling kay Aoyamang tulungan siya sa paghahanda ng presentasyon at pumayag ito sa kondisyong tutulong rin siya sa audition. Nangako din si Shinang tutulong sa presentasyon upang hindi siya mapag-iwanan at nang bumalik sila sa dorm, natuwa sila ngunit nawala ang lahat ng kasiyahan nang makita nilang umiiyak si Misaki sa pinto. Kinabukasan, pinaalala ni Chihiro sa kanila ang kanyang biyahe at sinabi nitong dapat silang umalis bago magtapos ang araw. Dahil nakalimutan ni Shina at Aoyamang maghanda ng biyahe, at si Misaki ay nanlulumo pa sa pagkabigo, sinabi ni Chihiro kay Soratang isama ang mga ito sa kanya. Pagdating sa bahay ng magulang ni Sorata, tinanong ni Yuko kung ba't gusto niyang gawing pugad ng harem ang lugar, kaya lumabas ang ina nila at sinabing alam niyang magdadala ito ng kaibigan. Nang si Sorata ay nasa kanyang kwarto na, tinawagan niya si Jin at tinanong ang nangyari sa kanila ni Misaki kaya sinabi ni Jin umamin siya, ngunit hiniling ring maghintay na maging isa siyang lalaking mapagmamalaki nito. Hiniling din ni Jin kay Soratang alagaan si Misaki dahil mananatili siya kay Tatibayashi hanggang matapos ang exams at pagkatapos, sinubukan ni Yukong kumbinsihin si Soratang kausapin ang amang payagan tong mag-exam doon. Bago makapagdesisyon sa gagawin, pumasok ang ama nila at sinabing di papayagan si Yukong kumuha ng exam, ngunit nang umalis ay nag-alok si Aoyamang turuan si Yuko upang makita ng ama kung gaano talaga siya kaseryoso para payagan na nito. Kinabukasan, nagulat si Sorata nang ibigay ni Shina ang larawang ginuhit para sa proposal, at pinasalamatan niya ito at nangakong isasama sa presentasyon. Paglaon, ginawa ni Sorata ang mock presentation sa ina at sa mga babae at pagkatapos, bumalik siya sa kwarto upang pagandahin ang proposal. Pagdating ng hapunan, nakita ni Sorata, ng ina, at ni Aoyamang natutulog si Yuko sa mga libro, at sinabi ng inang kailangan niyang kausapin ang ama dahil si Yuko ay nagsisikap ng husto para sa exam at pumayag siya. Nang gabing yun, sumama ang ama ni Sorata sa banyo, at kahit nahihiya si Soratang ipakita ang kanyang alaga sa harap ng sariling ama, nagtagal siya upang makipag-usap dito.
Kinumbinsi niya ang amang payagan si Yukong mag-exam at sinabing ipapapasok ito sa ibang paaralan kapag bumagsak. Bago magbagong taon, dinala sila ng ina ni Sorata sa bundok upang masaksihan ang pagsikat ng araw at habang naroon, nagpasalamat si Yuko kay Soratang kinausap ang ama. Inihayag ni Misaking patuloy niyang gagawin ang nais habang naghihintay kay Jin at ang lahat ay sinigaw rin ang mga hiling. Paglaon, dinala sila ni Yuko at ng kanyang ina sa istasyon ng tren kung saan nagpaalam na ang bawat isa't ilang linggo pagkatapos nilang umuwi, ipinakita ni Sorata ang kanyang presentasyon para sa game proposal na mas maganda na ang kinalabasan. Matapos ang presentasyon, sinabi sa kanyang ipapapartner siya kay Kazuki upang mapahusay pa ang proposal na ikinatuwa niya at pagkalabas ng gusali, nag-email siya sa mga kaibigan at nagdaos sila ng pagdiriwang para sa kanya ng gabing iyon. Pagkatapos, tinulungan niya si Aoyamang mag-practice ng linya para sa audition at nahirapan siya nang dumating sa bahagi ng pag-amin ng karakter sa nararamdaman. Bago ang araw ng mga puso, dumating si Yuko upang manatili roon dahil sa entrance exam at nang gabing yun, nang hilingin ni Shinang patuyuin ni Sorata ang kanyang buhok, inakusahan ito ni Yuko ng kung ano. Dinipensahan ni Sorata ang sarili, ngunit kumbinsido si Yukong may lihim siyang ginagawa kay Shina dahil kaswaltong pumunta sa kwartong nakatapis lang. Habang pinapatuyo ang buhok ni Shina, nagreklamo si Yuko sa itsura nila habang nakaupo ito sa pagitan ng hita ni Sorata at kinabukasan, binigyan siya ni Yuko ng tsokolate bilang maagang regalo bago ito umalis para sa exam niya. Pagdating ng araw ng mga puso, nakatanggap si Sorata ng email mula kay Shinang sinabing magkita sila sa taas pagkatapos ng klase. Umalis si Aoyama at nagtungo si Sorata upang linisin ang basurahan, at habang pabalik ay nakatanggap ng tawag kay Aoyama. Sinabi nitong di tumatakbo ang mga tren dahil may aksidente at sinabi ni Soratang maghintay ito sa labas ng istasyon. Habang tumatakbo papuntang gate, nag-iwan siya ng mensahe kay Shin at sinabing maghintay sa classroom dahil mahuhulit pagdating sa gate. Nakita niya si Miyaharang magbibisikleta at sinabi rito ang nangyari kay Aoyama. Agad tong inalok ni Miyaharang sumakay sa likod ng bisikleta at nagpedal ng mabilis na para bang isang audition sa paboritong pelikulang tungkol sa karera. Sa kasamaang palad, naubos ang lakas ni Miyahara at nang makarating sila sa tuktok ng isang burol, sinabi niyang magpatuloy na si Soratang mag-isa kaya nagmadali ito sa istasyon ng tren at hinatid rin si Aoyama nang hindi ito makakuha ng taxi. Pagkalapit nila sa venue, bumaba si Aoyama at nagpasalamat sa tulong bago nagpatuloy maglakad at bumalik na si Sorata sa paaralan kung saan natagpuan si Shinang naghihintay sa bubong kahit na sobrang lamig sa labas. Ibinigay ni Shina ang mga tsokolate at inaming matagal nang inaasahan yun mula nang matanggap ang email nito, at natuwa si Shina at nagtanong kung pwedeng hawakan ang kamay ni Sorata habang pauwi, ngunit biglang nagbago ang isip. Nang tanungin ni Sorata, inamin ni Shinang sobrang kinakabahan siya, kaya kinuha uli ni Sorata ang kamay at sinabing ganun din siya. Di nagtagal, tinagpo ni Sorata si Kazuki at pagkatapos muling suriin ang proposal, tinanong ni Kazuki kung makakahingi kay Shina ng higit pang larawan. Pagkatapos, pumunta si Sorata, Shina, at Aoyama upang tingnan ang naging exam ni Yuko pero hindi siya pumasok ng papalabas na. Nilapitan sila ni Tatibayashi Saori at ipinaalam na si Jin ay tinanggap sa universidad sa Osaka. Sinabi ni Tatibayashing pumunta siya sa paaralan upang ayusin ang ilang bagay kaya nag-alala si Sorata at Aoyama, at sinabi ni Sorata kay Aoyamang bumalik sa dorm at kunin si Misaki, habang sila naman ni Shina ay pipigilan si Jing makaalis. Nang matagpuan ito, kakalabas lang ni Jin sa staff room, kaya pinakiusapan nila tong sumama sa rooftop at pumayag naman siya. At sa bubong ay nakiusap si Sorata kay Jing linawin kay Misaki ang lahat pero nang tumanggi ito ay nagalit siya. Tinanong niya kung papayagang pumasok si Misaki sa ibang relasyon at sinuntok si Jin sa mukha kaya gumanti rin ito't samantala. Dumating si Aoyama sa dorm at sinabi kay Misaking sumama upang makipag-usap kay Jin, ngunit tumanggi ito. Tinanong ni Aoyama kung bakit at inamin ni Misaking natatakot siyang humarap, kaya hinila siya ni Aoyama at tumalon sa bintana. Habang nagpapasalamat si Jin kay Sorata at Shina dahil nais tumulong, biglang lumitaw si Aoyama at Misaki at nang makita ni Sorata ang mga guro sa likod, mabilis niyang isinara ang pinto at tinulak ito para pigilan silang mabuksan yun. Sumama si Aoyama at Shina kay Sorata habang nag-uusap si Jin at Misaki upang ayusin ang lahat kung saan nang matapos ang pag-uusap ay nangako si Jing magsusumikap sa pag-aaral at magiging writer na karapat-dapat sa mga likha nito. Binigyan niya si Misaki ng singsing at hiniling na maghintay hanggang makamit ang lahat ng yun upang magkasama sila, at nang pumayag si Misaki ay biglang nabuksan ng mga guro ang pinto at sinabi sa mga itong dapat silang bumaba.
Ngunit sa halip na umalis, nagpasalamat si Jin sa lahat ng gabay na ibinigay sa kanila't nilak ang pintot habang kinakalampag ito. Sinabi ni Jin kay Soratang siya ang magdurusa sa galit nila't minungkahing bumalik sa dorm. Ilang araw pagkatapos ng nangyari, ipinaalam ni Chihirong ang dorm ay gigibain sa katapusan ng taon ng paaralan at nang maglaon, pumunta si Shina sa kwarto ni Sorata upang makipag-usap at nangako tong laging naroon para sa kanya saan man magpunta. Sinabi ni Shinang gusto niyang manatili sa Sakurasu, kasama sila't pinunto ni Soratang di nila kontrolado yon, at biglang tumapik ang isang pusa sa kung ano't nang hilahin ni Shina ay nakitang isa yung larawan. Sinabi ni Soratang ang larawan ay kuha matapos lumipat sa Sakurasu't nagsimulang magbalik tanaw at hindi nagtagal, nagpunta sila ni Shina sa kainan at sumama ang iba pang mga kaibigan roon. Nagkasundo silang magsimula ng petisyon upang iligtas ang dorm at kahit si Ryunosuke ay pumayag na tumulong kaya kinabukasan, pinakita ni Ryunosuke kay Aoyama at Sorata ang pulong ng principal at board of directors. Pagkatapos nito, nalaman nilang ang rason kaya nais gibain agad ang dorm ay dahil kay Shina, kung saan ipinaliwanag ni Ryunosuke naniniwala silang tumigil si Shina sa pagpipinta dahil sa impluensya ng mga nakatira sa Sakurasu. Pinunto ni Soratang kalokohan ang desisyon nila't galit na umalis sa silid at sinabing kakausapin ang principal. Kaya sinundan siya ni Aoyama at Ryunosuke sinabing may isang solusyon lang sila, ngunit sinabi ni Soratang di maaaring pauwiin si Shina. Lumapit si Shina at tinanong kung ilang pirma ang kailangan, kaya pinaliwanag ni Soratang dapat punan ang libro ng mga pirma. At dun nangako si Shinang maghahanap ng mga tao bago umalis. Pinilit ni Ryunosuke pauwiin na lang si Shina, pero sinabi ni Soratang di siya papayag na mawalan ng kaibigan dahil sa kalokohan ng admin. Doon pinunto ni Ryunosuke bukod sa malapit nang magtapos si Jin at Misaki, lilipat na rin si Aoyama kapag lumabas ang resulta ng kanyang audition. Pinayo niyang gumawa na lang ng masayang alaala kesa mag-aksaya ng oras sa pangangalap ng pirmat ng gabing yon. Dumating si Sorata at Aoyama sa dorm at natagpuan si Shina sa labas. Nang makita sila, binigay ni Shina kay Aoyama ang liham na dumating at pagkatapos yung basahin, sinabi nitong bumagsak siya sa audition. Sinubukan ni Soratang aluin siya, ngunit sinabi nitong ayos lang siya't nangakong gagawin ang lahat para maligtas ang dorm kahit alis na rin. Biglang lumabas si Misaking naka-costume at sinabing lahat ay dapat magsuot ng mga costume ng hayop kapag lalabas upang mangalap ng mga pirma kinabukasan. Sa sumunod na araw habang nangangalap ng pirma sa kanilang costume, tinawagan ni Rita si Ryunosuke at sinabing wag hayaan ang katigasan ng ulong ikawala ng mga kaibigan sa dorm at nakiusap na tulungan sila. Kinabukasan, nalaman ng ibang nag-post si Ryunosuke ng detalyadong paliwanag tungkol sa sitwasyon nila sa message board ng paaralan. Nakita din nila ang petisyong iniwan niya sa computer room at nagmadali silang pumunta sa klase upang magpasalamat at paglaon. Nag-alok si Soratang samahan si Aoyama sa infirmary nang bigla itong umiyak sa gitna ng exam. Pagkatapos mahatid, tiniyak ni Aoyamang ayos lang siya kaya umalis si Sorata at hiniling na tawagan siya kung may kailangan at habang pabalik sa klase, tinawagan siya ni Kazuki at ipinaalam na tinanggihan ng title selection committee ang proposal. Nagpasalamat si Sorata at sinabing masaya siya sa lahat ng itinuro ni Kazuki tungkol sa mga laro kahit palimitado ang kanilang oras. Nang magtapos ang tawag, napaupo si Sorata sa lapag na naiinis sa sitwasyon, ngunit hindi siya nagtagal sa pagkalugmok dahil nakatanggap siya ng email at ito ay mula kay Ryunosuke. Kinumusta ni Ryunosuke si Aoyama at sumagot si Soratang ayos lang siya, ngunit nagpadala si Ryunosuke ng isa pa at tinanong kung utak hangin ba talaga si Sorata dahil uslap lang ang mag-isip na ayos lang si Aoyama sa ganong iyak. Napagtanto ni Soratang nagkamali siya, kaya nagmadali tong pumunta sa infirmary para kay Aoyama, ngunit wala siya roon, at habang mabilis na tumatakbo upang hanapin siya ay nakita tong nakatayo sa labas habang umuulan. Nagmadali siya patungo rito't nang lumapit, di gumalaw si Aoyama kaya tinanong niya kung ba't nagpapanggap kahit labis na nasasaktan. Inamin ni Aoyamang nagkunwari dahil natatakot siyang harapin ang kanyang sitwasyon at sinabi ni Soratang ayos lang matakot, ngunit di ito sumang-ayon kaya hinawakan niya ang balikat ni Aoyama at pinilit magsalita. Dun tuluyang umiyak si Aoyama habang sinasabing pakiramdam niya ay nasayang ang mga taon na ginugol sa pangarap at paghihirap patungo roon, ngunit tiniyak ni Soratang hindi at niyakap ito. Kasunod nito, bumalik sila sa infirmary pagkatapos magpalit sa mga tracksuit at habang naroon, dumaan si Chihiro para kumustahin sila. Binigyan niya si Aoyama ng gamot at inutusang magpahinga imbis na bumalik sa klase nang makaalis. Nakiusap si Aoyama kay Soratang manatili hanggang sa siya'y makatulog kaya humiga din ito roon. Nang magising ay madilim na't napansing nakatulog ng mahabat na ubos ang oras para mapirmahan ang petisyon, kaya agad siyang tumakbo para kitain ang mga kaibigan at tinanong kung ba't di siya ginising para natulungan sila.
Sinabi nilang ayaw nilang iwan si Aoyamang mag-isa't ginawa na niya ang lahat ng makakaya para makatulong at nang gabing yon, pagbalik sa dorm, ay natagpuan ni Sorata ang liham mula sa game company sa mailbox. Binuksan niya ito at nagtaka kung anong pakay nila't nagulat nang malaman na ang liham ay para pala kay Sheena, at lumalabas na gusto nila itong tumulong sa disenyo ng kanilang mga karakter, na kinagalit ni Sorata. Nagreklamo siya dahil laging hindi pinapalad kahit nagtatrabaho ng mabuti, at nang banggitin niya ang sitwasyon ng dorm ay sinabi ni Shinang dahil yun sa kanya. Natigil si Sorata sandali dahil nakalimutan niyang naroon ito pero di na nagsalita si Shine at pumasok na sa loob, at kinabukasan ay natuklasan ni Soratang wala na si Sheena kaya tinanong niya ang iba't sinabi ni Chihirong umalis si Sheena nung umaga. Sinabi ni Ryunosuking ang GPS signal nito ay mula sa paaralan, kaya mabilis silang nagtungo sa eskwela at pagdating nila roon, sinundan nila ang signal papuntang art room at natagpuan lang ang bag ni Shin at ang painting na kanyang ginagawa. Isa yung painting ng dorm kung saan lahat sila ay naroon pati ang mga pusa, ngunit nainis si Sorata nang di makita si Sheena sa painting, at doon nila napagtantong planong umalis ni Sheena kung mabigo ang petisyon upang maprotektahan ang dorm at ang lahat. Ngunit hindi sila pumayag na umalis ito, kaya nagdesisyon silang maghiwa-hiwalay at hanapin siya kung san-san, at doon tumakbo si Sorata at Aoyama patungo sa istasyon, pero nang makarating sa convenience store ay huminto si Aoyama. Sinabi niyang magpatuloy na si Sorata at ikutin niya ang lugar na yun at pumayag ito, pero bago umalis ay pinaalala ni Aoyama ang pangakong makikinig ito kapag may resulta na ang audition. Nang sabihin ni Soratang magsalita, sinabi ni Aoyamang masaya siyang nakilala ito't siya ang inspirasyon para magsikap, at nagpasalamat sa pagbibigay ng lakas ng loob at sinabing ipaalam kay Sheena ang damdamin pag natagpuan. Paglaon, nakita ni Sorata si Shinang naghihintay ng tren sa kabilang dako kaya tinawag niya ito tinanong kung ba't umalis, at dun sinabi ni Shinang yun lang ang paraan para maligtas ang Sakurasu't di na ito magalit. Sinabi nitong kung mananatili roon ay masasaktan lang niya ang lahat at ayaw niya ng ganun, ngunit sinabi ni Soratang mali ito. Humingi rin ng tawad si Sorata sa mga sinabi niya nung nakaraang gabi't inaming matagal na siyang naiinggit rito, ngunit siya rin ang dahilan kung ba't natagpuan ang dapat paghirapan at nagpapasalamat siya dun. Sinabi niyang sa pagtuon sa mga layunin at pagiging magkasama ay napagtantong sobrang mahalaga si Sheena, ngunit sa kasamaang palad ay dumating ang treng nilunod ang kanyang mga salita't pagkatapos nitong umalis, hindi na nakita ni Sorata si Sheena sa platform. Nanlumo si Sorata sa nangyari pero tinawag siya ni Sheena mula sa hagdan at sinabi ritong gusto pa rin niyang manatili sa dorm. Habang sinisisi ang sarili sa mga problemang idinulot sa iba, si Aoyamang kanina pa nagmamasid mula sa gilid ay lumabas. Sinabi ni Aoyama kay Shinang huwag akuin ang mga bagay na wala siyang kinalaman at nagpasalamat sa pag-aalala nito sa kanila, at dun niya hinila si Shin at niyakap ito bago sabihin di na niya kailangang umalis. Pagkatapos bitawan, sinabi ni Soratang di magiging Sakurasu ang dorm kung wala siya kaya pumayag si Shinang manatili, at habang yakap si Aoyama, tinawag sila ni Rita Ryunosuke at sinabing magsisimula na ang graduation ceremony kaya agad silang tumakbo patungo sa paaralan. Bago sila makarating sa paaralan, binigyan sila ni Rita ng Sakura brooch na ayon kay Ryunosuke ay pinamigay ng student council sa lahat ng estudyante. Maswerteng dumating sila sa seremonya nang magsisimula na ito, ngunit si Ryunosuking hindi pa nakapunta sa gym at wala ring planong pumasok ay tumigil sa hagdanan. Sa loob, nagbigay ng opening speech at tinawag si Misaki upang magbigay ng talumpati para sa kanilang klaseng ikinagulat ng mga guro. Nang umakyat ng entablado, sinabi ni Misaking labis siyang nagpapasalamat na nakapag-aral roon sa nakaraang 3 taon at nagpasalamat sa guro sa junior high na nag-udyok sa kanyang pumasok dito dahil sa potensyal. Ibinahagi din niya kung paano napuno ng pananabik ang unang araw sa Sakurasu, at pag-asang balang araw ay mapupuno ang lahat ng mga kwarto ng matuturing na mga kaibigan. Binalikan niya ang lahat ng naging karanasan, kasama ang mga kaibigan at habang nagsasalita, pinasalamatan niya ang bawat isa at nagbigay ng mga salitang magbibigay motibasyon, mula kay Chihiro hanggang kay Sorata. Bago tapusin ang talumpati, buong pusong nakiusap si Misaki sa lahat ng mga estudyanteng tulungan silang iligtas ang Sakurasu mula sa demolisyon. Ngunit ang matabang prinsipal ay uslak at nag-utos na agad siyang bumaba sa entablado, at tinawag na kalokohan ang kanyang desperadong pakiusap. Sinabi ni Jing mali ito at pinaalala sa prinsipal na tinanggap niya ang talumpati ng ibigay ni Tatibayashi, na lalo namang kinagalit ng kalbo kaya inutos niyang paalisin na si Misaki sa entablado. Bago magawa yon, sumigaw si Sorata, Aoyama, at Sheena ng malakas kung gano'n nila kamahal si Misaki ang dorm, kaya ginanahan ang mga estudyante at nagsimula silang mag-chant na iligtas ang Sakurasu hanggang pigilan sila ng mga guro. Doon pumasok si Ryunosuke at sinabi niyang nasa panig nila ang lahat ng mga estudyante,
kaya pinayuhan ni Tatibayashi ang principal na ibigay ang kanilang hiling. Umakyat si Chihiro sa entablado at nagtanong sa mga estudyante kung sino ang tutol sa demolisyon ng Sakurasu, at matapos tong ipahayag, binigay niya ang mikropono kay Jing nagpatuloy sa pagsasalita. Ngunit sinabi ni Misaki sa mga estudyanteng itapon ang mga Sakura brooch, kaya dahil sa maliit na rebelyon, lahat pati si Chihiro ay pinatalsik sa seremonya pero di sila natinag at nagpatuloy pa ring magsaya sa natitirang oras. Paglipas ng ilang araw, nagpasya si Aoyamang umuwi upang kumbinsihin ang amang ipagpatuloy ang pag-aaral na maging voice actress. Sumakay silang lahat sa sasakyan ni Misaki pumunta sa paliparan, at matapos magpaalam kay Rita, nilinlang nito si Ryunosuking inakalang makikipagkamay ngunit sa halip ay hinalikan. Pumunta sila sa istasyon upang ihatid si Jin at Aoyama't bago sumakay ng tren. Hinalikan ni Jin si Misaki, ngunit nang sabihin ni Misaking ayaw niyang mawalay rito, ibinigay ni Jin ang marriage registration form na pinuslit nito sa locker niya nung nakaraan. Hiniling niya kay Misaking hawakan ito hanggang magtapos siya at maipasa nila ito't maging opisyal, at habang nag-uusap ang dalawang magkasintahan, nagpaalam naman si Aoyama sa iba't nangakong babalik din. Paglaon, si Misaki naman ang umalis at habang pinapanood ito, tinanong ni Sorata si Ryunosuke kung makakagawa siya ng laro ng mag-isa. Sinabi ni Ryunosuking kaya niya basta meron tong tamang apps at determinasyon, kaya nagpasalamat si Sorata at sinabing handa na siyang sumugal sa mga bagay na mahal niya, tulad ng ginawa ni Misaki sa pangarap. Dahil walang interes sa mga drama, nagpaalam si Ryunosuke at sinabing may pulong pang pupuntahan, at nang makabalik sila sa dorm, sinubukan ni Shinang isabit ang painting ngunit nahulog siya, kaya naman agad tong pinuntahan ni Sorata. Matapos tiyaking ayos lang siya, tinignan ni Sorata ang painting, at napansing nilagay ni Shina ang sarili sa obra, at nakakagulat na sinabi nito kay Soratang halikan siya dahil ginawa yun ng mga kaibigan kanina. Nag-atubili si Sorata, ngunit sa huli, ay humugot siya ng lakas ng loob at sinabi ritong ipikit ang mga mata, ngunit bago pa yun magawa, ay tumalon ang isa sa mga pusa sa mukha niya at napigilan ito. Matapos tong alisin sa kanya, sinabi ni Shinang wag nang intindihin ang halik pero binigyan rin siya ng isa sa pisngi. Di nagtagal, pagkatapos ng freshman entrance ceremony, ay may dalawang estudyanteng lumipat sa Sakurasut ng gabi, ay nagdaos sila ng welcome party. Nagulat si Sorata nang makita si Yukong nakaupo kasama nila at tinanong kung ba't naroon, kaya pinaliwanag ni Yukong binigay rito ang maling exam number nung araw na tignan ang resulta. Sunod ay pumasok si Shin ang hawak ang natapos na painting, kung saan kasama na rin ang mga bago kaya si Yuko, ay nakiusap na madagdag rin. Sinagot naman ni Sorata ang pinto, at laking gulat niya nang makita dun si Misaki, na sinabing siya ang bagong kapitbahay nila.